Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Good evening. Ngayon po ay May 21, 20 and 26. Magandang gabi po. Welcome again to our Thursday Bible study ngayong gabi at 9:30 dito po sa Seoul. Magandang gabi po. Ang ating scripture background ay matatagpuan dito po sa Matthew chapter 8 magmula sa verse 18 to verse 22. Ayan, good evening. Good evening, Brother Benedict. Magandang gabi sa inyo at sa inyong lahat. Ngayon, naka-tune in sa ating Thursday Bible study. Ayan, si Ate Prime. Gusto ko pong basahin yung ating scripture background dito po sa Matthew chapter 8 and starting from verse 18. Sabi po rito, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Another disciple said to him, "Lord, first let me go and bury my father." Verse 22. But Jesus told him, "Follow me, and let the dead bury their own dead." Yan po yung ating scripture background. Magandang gabi. Ayan, Ate Ermeline, magandang gabi po. Yes. Now, one time, may teacher of the law na sumusubaybay sa ating Panginoong Jesus. At meron siyang sinabi na napakahalaga. At sabi nga sa verse 19, ito po yung sinabi niya. Let me read to you verse 19. Then a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Teacher, I will follow you wherever you go. Napakagandang pakinggan, ano? Napakagandang pakinggan. Itong sinabi ng teacher of the law. So among the crowd, itong teacher of the law ay hindi siya basta-basta. Gusto niya na maging disciple ni Jesus. Gusto niya na sumunod. Mukhang makikita natin na
nadodrone na siya sa Panginoon, sa kanyang mga teachings. As we all know, na hindi lahat ganon. Most of them, yung mga teachers of the law, were against Jesus. At anyway, nasa chapter 8, meaning nasa beginning pa lang ng ministry ng Panginoong Jesus. So, kind of hindi pa masyado revealed yung theological aspect ng pagtuturo ng Panginoon, but somehow to most crowds the teachings of Jesus ay nagiging interesting, including para sa teacher of the law na ito and another disciple na meron din sinabi dito na, "First, let me go and bury my father." Pero yun, yung nakita natin dito, "I will follow you wherever you go." I will follow you wherever you go. Hindi naman pinangalanan kung sino tong teacher na ito. At it would be interesting kung nung una ay nung naghahanap pa ng disipulo ang Panginoong Jesus, nung nakita niya si Peter, si John, si James, at sabi ng Panginoon sa kanila, "Come follow me." And then eto siya mismo nagsabi, I want to follow you. I will follow you wherever you go. But what is interesting dito, mga kapatid, very unexpected yung answer ng Panginoon. Very unexpected. Na sa dating ng sagot ng Panginoong Jesus, sinabi niya na I will follow you, parang hindi masyadong clear. That it came with a comparison with what? With foxes and birds. Foxes and birds. So, parang naiiba yung sagot dito. It was not a plain and simple answer na you have to think many times. Ano bang ibig sabihin nun? Ang sabi niya I want to follow you. Pero sagot ng Panginoong Jesus, iba. Ano yung sagot ng Panginoon? Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Hindi kaya mas maganda kung ang naging sagot ng Panginoon o kaya naging response ng Panginoon sa teacher of the law na ito ay parang ganito. "Oh, I'm happy to hear from you that you finally want to follow me. Come follow me." Ganun lang kasimple dapat, ano? Pero may laman May laman yung sagot ng Panginoon dito. May laman yung response. Na kailangan mo pang pag-isipan maigi, ano ba yung sinabi dito ng Panginoon? It's so unexpected. It was not a plain and simple response na mag-iisip ka talaga ng ilang beses. Maaari din na nag-iingat ng Panginoon na gusto niya na bigyan ng malalim na kahulugan pag sinabi mo na I will follow you. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, would you like to follow Jesus? What's your answer? I mean, right now. Yes? No. Would you like to follow Jesus? Ano kaya sagot natin? Magandang gabi, Ate Roslyn. Magandang gabi, Ate Gara. Ayan, magandang gabi, Ate Nelly.
Ayan. Anong sagot ninyo? Will you follow Jesus? Of course, sasabihin natin. Of course. I want to follow Jesus. I want to follow you, Jesus. Yan naman ang desire ng bawat mananampalataya. Na lahat tayo gusto natin na sumunod sa ating Panginoong Hesus. But I believe that you will get the same response from Jesus. Pagsasabihin nyo kay Jesus pagsasabihin nyo sa Kanya na, I want to follow you, Jesus. At yan ang gusto nating matuklasan sa gabi na ito. Ano ba yung bagay na ito? And sa ating napiling scripture background, sa salita ng Panginoong mismo, salita ng Panginoong Jesus mismo, ay mayroon siyang in-erase na dalawang issues when it comes to following Jesus. Na yan ang aalamin natin, mga kapatid, sa gabi na ito. Na ito na ang maganda na tingnan natin bilang maging dapat konteksto. Yung konteksto ng pagsasabi natin kay Jesus na, Jesus, I want to follow you. Kasi maaaring magkaiba yung pananaw natin at saka pananaw ng Panginoon. Yung perspective natin sa perspective ng Panginoong Jesus. As far as following Him is concerned. And that is what we want to discover tonight. Kaya bago natin ituloy, tayo muna ay manalangin. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Indeed, even if you ask us if we want to follow Jesus, we would surely answer yes. Gusto namin na sumunod sa aming Panginoong Jesus. We want to follow Jesus. Just like this teacher of the law. But Lord, may sagot ang Panginoong Jesus na kailangan naming intindihin. Malalim na kahulugan nito. Na hindi ito basta-basta sinasabi. Na yan ang gusto namin matuklasan sa gabi na ito, Panginoon. And so we ask, O Lord, that you will lead us, that you will enlighten us, explain to us, make us understand ang implication sa mga pinagsasabi namin minsan, tulad ng I will follow you. Kaya sa gabi na ito, buksan po ninyo ang aming puso't isipan. Mula mismo sa salita ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo. Ayan, Ate Jinky, magandang gabi din po. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Thursday online Bible study. Ngayon po ay May 21, 20, and 26. At patuloy po tayo sa ating topic. Yung pagsasabi natin na, Oh Jesus, I will follow you. Really? Really? Jesus, I will follow you. Really? Bakit pa may really pa? Ano? Kasi balikan natin yung dalawang issues na ito na pinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Tignan natin. Now, sa verse 19 and verse 20, ito muna ang ating tignan. Verse 19, Then
a teacher of the law, came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." Sagot ng Panginoon, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Ang isa dyan na issue na una na makikita natin dito, sinasabi niya sa teacher of the law na gusto niyang sumunod sa kanya, buti pa yung mga foxes, may mga bahay, mga ibon, may mga bahay ito, pero siya wala. Panginoong Jesus wala. Yan ang una natin napansin dyan. Jesus had no house of his own. Wala po siyang sariling bahay. Gusto niyang sumunod, pero nagbigay ng reply, at ang reply, paano to? Wala naman akong bahay. You want to follow me? Understand this. Wala akong bahay. Yung ibon may bahay. Yung ibang animal may bahay. Ako wala. I have no place to lay my head. And syempre, magtataka ka dahil Jesus was a son of a carpenter. And quite obvious na nakikita naman niya yung pagiging isang karpentero. One can understand na madali lang sana yan ang paggawa ng kanyang sariling bahay na maaring mag-serve din na HQ or headquarters. Pero parang ang pinarating sa teacher of the law na ito, parang sinabi niya homeless ako. I am homeless. Wala akong sariling bahay. I'm homeless. You want to follow me? But understand this. I am homeless. You want to follow me in this way? Wala ka ring bahay? Homeless? Nakikita ba natin yon? Nakakaiba talaga yung sagot Sabi ko nga, we would understand more pag sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya na, "Oh, welcome, welcome. Oh, it's good that you want to follow me. Come follow me. It's okay." Iba yung sagot Wala akong bahay. Ako ay homeless. Now, dahil ito ay malalim, ito ay may nakakaiba na kahulugan, ano kaya ang sinasabi nito sa kanya? When it comes to following Jesus. Now, kung wala kang bahay, at ikaw ay pagala-gala, palaboy-laboy, that does not reflect stability or security. Tama? Kaya nga ang mga OFWs, nag-abroad, nag-iipon ng pera para sila din ay makapagpatayo ng sariling bahay. At ang bahay na ito will establish the family, a symbol of what? Stability and security. Pero kung hanggang ngayon, wala pa, ano yung security mo dyan? Diba? Kaya nakakaawa yung mga tumagal na OFWs dito tapos uuwi Wala siyang maabutan na kahit man lang bahay.
na napagawa. And yun yung concept natin dyan. Yung mindset natin dyan. It's the house speaks of stability and security. It speaks of permanency. But Jesus said, I am homeless. Wala akong bahay. At ito'y may malalim nga ng kahulugan. So, ibig sabihin, ang pagsunod sa Panginoon, to follow Jesus, what I believe na implication nito ay it is not about stability. It is not about security. But rather, it is about trusting in Jesus. Ang pagtitiwala mo sa Panginoon, lalo na sa kanyang mga provisions. You want to follow me? Jesus said probably to this man, and yes, but I have no home. But can you trust me? Can you trust me that everything will be okay? Ayan, magandang gabi, Brother Edgar. Yung mga disciples ni Jesus had been following Jesus for 3 years. Kung nasaan si Jesus, nandun sila. Ang maliwanag dito, for those 3 years na sila'y sumunod sa ating Panginoon, hindi naman po sila nagutom. Hindi naman po sila nagkasakit. Bagamat napaka-temporary ang buhay nila, the only thing they need to do is to trust in Jesus. Kaya kahit ang natitira na lang ay 5 loaves and 2 fish, mabubuhay pa rin sila. Papakain pa rin ni Jesus kahit 5,000. Yan ang wonder nito eh. Ito yung nakapagtataka dito na hindi mo ma-explain. Ganyan pala ang sumunod sa Panginoon. Na huwag kang titingin sa iyong security, sa iyong stability. Ang mahalaga ay ikaw ay nagtitiwala lagi that God will provide. Nagtitiwala ka lagi, nagtatrust ka sa Panginoon, may tiwala ka na isusustain ka ng Panginoon. At yung mga disciples, sa nakita natin dito, sa buong buhay nila, nakita rin nila na hindi nagstay ng isang lugar lang si Jesus. Nandito siya, mamaya nandoon, nasa may bundok siya, mamaya nasa may ilog, minsan nasa bahay ng tinutulungan na ito, maya-maya nandun na sila na naman sa ibang lugar. And they had been moving, following Jesus, wherever Jesus will go. Ang napakaganda dyan, na ipinakita ng mga disciples, when they followed Jesus, kahit saan,
malayo man o malapit, sa bundok man o sa ilog, nandun pa rin sila. And that is what it means to follow Jesus. Oo. You have to keep going where Jesus leads you. Because sabi nga ng Panginoon, wala naman akong sariling tirahan. Kaya kung tayo ay matutulog na dito sa may hardin, dito na tayo. Do you remember yung after the Last Supper, and then gabi na yon, and nagpunta sila sa Mount of Olives, sa garden na yon, and doon na sila na mahinga eh. Hindi sila nagtanong-tanong, saan na tayo matutulog ngayon? Parang, yung bang, parang naging problema pa kung saan matutulog, saan tayo kaya titira. And so they have learned to follow Jesus. To follow Jesus wherever Jesus will lead them. No questions asked. Yan ang nakita natin dito, mga kapatid. He had no house of his own. At importante lang, magtitiwala ka na lang sa Panginoon. Kasi kung magtitiwala ka sa sarili mong kakayahan, seguridad, sa sarili mong bahay, sarili mong mahirap pa ka siguro magtiwala sa Panginoon. And so whenever you say, I want to follow you, to what extent yung sinasabi mo na gusto mo na sumunod ka sa Panginoon? Wait muna, Lord, mag-iipon muna ako bago ako susunod. Bakit ka mag-iipon? Kasi gusto ko muna na ma-establish yung aking pamilya, ganito, ganyan. Pero naiiba yung sagot ng Panginoon. Gusto mong sumunod? Ako walang bahay. Sino sa atin dito ang walang bahay? Di ba? Huwag natin gawing hadlang. Yung hintayin mo na ikaw ay magiging secured bago ka susunod sa Panginoon. Dahil hindi yun ang gustong makita ng Panginoon. Ang gusto niyang makita, ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kaya ito challenge din sa mga gustong magpastor. Ayan, yung gustong magpastor. Ikaw ba ay ready rin na to take this challenge to follow Jesus? Na di mo na iisipin yung security mo or your stability? Na handa ka na mamuhay a temporary life? Na hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon? Yan. Or bubuksan mo yung calculator mo at sasabihin mo, ay marami pa akong kailangan ayusin, ganito, ganyan. Paano na kaya ang ganito? Oo. Ako po ay may testimony po ako sa inyo. Dumating po ako dito sa Korea, sa South Korea, 1996. June.
So, malapit ng mag 30 years pala ako dito. At hindi ko tinanong kung magkano kaya ang sweldo ko. Depende yan kung anong magiging sweldo ko. Kung maganda-gandang sweldo, papayag ako na maging missionary dito. Hindi yun. Hindi ganun. Hindi po ganun yung aking pag-iisip. Iniisip ko na lang kung kailangan ba talaga ako dito. Meron kaya talagang pangangailangan dito ng katulad ko na pastor. At nung ako'y nagsimula, hindi ko tinanong sa simbahan kung magkano ibibigay. Tinanggap ko na lang kung ano ang meron. Pagpunta ko pa dito, wala pala akong bahay. Nakitira na lang po ako sa napakaliit. Halos sinlaki na lang ng CR. Pero hindi ako nag-complain. Dahil hindi yon ang nasa isipan ko. Dahil nung sinabi ko na susunod ako sa iyo, Panginoon, bahala ka na sa akin at ng aking pamilya. Dito po, baka kasi po ang impression ng iba baka dahil dito sa pag-abroad ng mga pastors ay ito ang nagpaganda ng kanilang buhay. Hindi ko alam sa buhay ng ibang mga pastors. Pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ko sinamantala ang pagkakataon na yan na gamitin ang aking pagkapastor dito para umunlad lang ako at maitaguyod ko yung seguridad na yan. Yung sumunod na taon, sinama ko na ang aking pamilya. And Ryla was just 2 years old. Ang aming anak. E di syempre, pinakita ko kung saan kami titira. Mabuti na lang, sila'y katulad ko na hindi mareklamo sa mga ganyan. Dahil alam namin kung ano ang ministry. And I can testify sa oras na ito na for those 30 years of me serving as a missionary pastor, hindi ako nag-sideline. Kung ano lang meron na ibibigay ng church, yun lang. Kung meron, amen, thank you Lord. Kung wala, amen pa rin, thank you Lord. Na-experience din ho namin yung nadidelay. But, nagtiwala lamang po kami sa Panginoon. At syempre, ang anak namin will never remain a child. Kailangan din niya mag-aral. At kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya po ay nakatapos dito in one of the most prestigious schools, universities in South Korea. Maalala ko na
may mga gusto na mag-missionary dito, pero lagi talagang chine-check kung kumusta naman ang sweldo. Kaya ba na kapakainin kami ng aking pamilya? Pagsasabihin namin na hindi stable ang support, maatras. But we have held our position until now. Na kahit minsan meron, kahit minsan wala, we held our position and still holding on that position to trust in the Lord. At ito, dumating pa yung pagkakataon na naman na sa buhay ko na ako ay last December lang na operahan twice. The first operation was not a simple operation. I have to decompress my spine. Dahil nung April last year, nalaman ko na meron akong sakit pala. Na cancer. And then, nitong December lang, last December, yung first November, operation ko November, okay naman, na-decompress nila, pero yung December, meron na namang may tumubo na na tumor sa may spine, and they have to decompress it again. As a result, ako hindi makalakad. That's why I'm on wheelchair now. And then sabi ko, Lord, paano to? Pati yung mga gastusin dito, Lord. May stress ang simbahan dahil sa amin. Yung first operation, naabot ng something like 25, something like $25,000 eh. Buti na lang, ang binayaran namin was something like 4,000 or mga ganun, around $4,000. Tapos yung second operation, ganun na naman. About $7,000 siguro yung yung binayaran namin. Pero yung actual cost niya is nasa 20 plus, 25, $27,000. Buti na lang, na-cover ng aming insurance yung malaking bahagi. Pero yung maliit yung maliit, malaki sa amin yun. Saan namin kukunin yun? Basta, importante, magtiwala na lang sa Panginoon. How far can you follow Jesus? How far can you trust Jesus? So, ako talaga, walang may uwi. Wala. Hindi ako nagtrabaho, hindi ako nag-sideline. Uuwi akong walang-wala. Dahil nung sinabi kong, yes, Lord, I will follow you. I want to follow you. Somehow, I understood the implication of following Jesus in the course of time. And that is what it takes to follow Jesus. Kaya advice ko sa mga magpapastor, you have to think of this. Are you ready to face the challenges
in following Jesus? Would you still reconsider your answer? If you're being asked, will you follow Jesus? Would you rather say no? Now that you understand what it means? May ibig sabihin yung sinabi ng Panginoong Jesus, wala akong bahay. The Son of Man has no place to lay His head. That all we have to do is to trust in Jesus. Amen? Ganyan tayo dapat magtiwala. You can ask any member of our church dito sa TSCC na hindi namin sila pre-measure. Kahit nung ako'y na-ospital noong November and December, we never pressured the church. And still patuloy pa rin kami sa paglilingkod. Because to follow means to trust in Jesus. I do not know for how long na patuloy ang bagay na ito. It is not for us. It is not for us to make that call. It will always be the Lord who called us. In the meantime, we continue hanggang kung saan kami dadalhin ng Panginoon. Pangalawa, makikita natin dito. In verse 21, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Verse 22, but Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. May isa dyan sa crowd na yan. Bukod sa teacher of the law, may isang disciple na sinabi niya kay Jesus, gusto rin niyang sumunod ka. So, first, let me go bury my father. Alam niyo yung sagot ng Panginoon? Follow me. Let the dead bury their own dead. Kumbaga sa salita natin na iba napaka-weird na sagot. Parang anti-culture ang dating. Dahil alam nyo, sa atin, mahalaga yon yung sa kultura natin. Yung bang nandun ka to bury your father or your mother, your parents. That's part of our culture. And lahat tayo ganon. Yung tatay ko noon namatay noong COVID COVID time kasi 2020 yun Pero iba yung ikinamatay ikinamatay niya ay iba. And so nag-lockdown ng airports, nag-lockdown ng so I never had the chance. Kasi talagang it's your moral obligation as Asians, even as Filipinos. And it seems like dito, we share the same culture. Na ang disciple na ito, sabi niya, I want to bury my father first. But, sabi ng Panginoon, no, follow me and let the dead bury their own dead. I mean, if you will just
if you will just, set aside yung, yung negative na aspect nito, baka maintindihan natin ang malalim na kahulugan nito. Because we do not want to think na si Jesus was so insensitive and anti-culture. I don't think Jesus was so insensitive about it. But somehow the Lord was making a statement, a bold statement. What it means to follow Jesus, ang ibig sabihin, kung ano talaga ang ibig sabihin ang sumunod sa ating Panginoon. Na ano yun? Na ang pagsunod pala sa Panginoon, pangalawa ay to follow Jesus demands yung highest priority natin. Jesus was just making that statement eh. Hello, Ate Tess. Hello, Brother Robert. Yeah, Bobby. Bob. Yan. Si Ate Jinkoy. Ayan. I believe ang thrust nito yung gustong sabihin sa kanya eh. Asan ang priority mo? Asan ang priority mo? Ako? O yung namatay na tatay mo? So yun ang nakikita natin dyan. As far as the positive implication is concerned. That the Lord Jesus was simply stressing a very important statement that when you say, I want to follow you, Jesus, kailangan you have to straighten your priority. Kailangan maayos ang prioridad mo sa Kanya. Sabi kasi naman yung disciple na ito, first, baka doon nag-react si Jesus. First, kasi alam niyo si Jesus, sensitive din yan. Sensitive ang ating Panginoon pagdating sa salitang first. In fact, God is so sensitive when it comes to the word first. Sensitive that God wants us to put Him first in our lives. Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. First. Kailangan nandun yung concept na siya lagi first. Ayaw niya na tanggapin na siya ay laging second. Dapat laging first consideration mo si Jesus. Ganyan. Ang gaano katindi ang ibig sabihin to follow Jesus. Naggawin mo siyang first. At yan ay isang bagay, alam ko, mahirap gawin. Sapagkat tayo po ay may mga schedules tayo. Sapagkat tayo ay may mga order of things tayo sa buhay. At alam nyo, sa totoo lang, ang hirap gawing first si Jesus sa buhay natin. Minsan nakakalamang nyo kung gusto natin, yung sarili natin na maging first eh. Yung gusto natin eh.
Pero kung gusto talaga natin na sumunod sa ating Panginoon, kailangan lagi siya ang first. He should be first lagi. The priority. Kahit na may upcoming situation, for example, katulad nito, no? May situation eh. May upcoming na, may dumating na situation at kaya siya nagsabi kay Jesus, ay paano to? Suddenly may ganito akong sitwasyon sa aming pamilya. Namatay ang tatay ko, I have to bury my father. Can I first go and bury my father? Kahit din yung mga ganyan. Gusto ng Panginoon, siya pa rin ang ating first. That is what it means. Uunahin pa rin natin. Dahil kung may time, balikan natin yung mga gusto nating balikan na ibang priorities. Pero dapat uunahin mo muna ang Panginoon. Ayaw niya na siya lagi ang second, third, fourth, fifth na choice natin sa buhay. Ganito kataas yung standard ng Panginoon when it comes to following Jesus. Kung ganyan, sino na ngayon na makakasunod? Natural talagang mahirap makasunod sa Panginoong Yesus sa ganyang standard. But that is the standard of Jesus. Not mine. Not mine. Kaya ingat-ingat tayo na nagsasabi na, I want to follow you, Jesus. Do you really understand what you are talking about when you say you want to follow Jesus? Pagkatapos, ito na darating yung situation na when it comes to priorities, lagi niyong nilalagay si Jesus na second, third, or nasa fourth spot pa ng iyong priority. At ito pa, He is not one to understand our reasons, no matter how urgent or reasonable our situation may be. Hindi siya yung klase po ba na mauunawaan ka sa iyong sitwasyon. Ako, for example, ito yung difference namin ni Jesus. May lalapit sa akin, merong for example, gawain, tapos may mga nagkapag-commit na at maya-maya itong isa na nag-commit lalapit sa akin, naku, pasensya pastor, kasi ako suddenly, all of a sudden, meron akong ganito na unavoidable circumstance na kailangan kong gawin. Kaya hindi muna ako, please, sa pagkakataon na ito. I'm sorry dahil talagang hindi ko maiwasan na ito. Ako naman, sasabihin ko, okay lang, naintindihan kita. Sa totoo lang, sasabihin ko yun. Di ba, okay lang, naintindihan kita. Total, wala naman ako magagawa. Di ba? Okay, sige. Kung yan ang nakikita mo na nararapat na kailangan gawin, edi dahil sabi mo nga napaka-importante yan, wala tayong magagawa Sige, excuse ka muna ngayon. Pero sabihin ko sa inyo, ibahin ninyo ang Panginoon. Di mismo yung pagpapaalam just to bury the dead, hindi pumayag ang Panginoong Jesus. He is not one to understand our reasons, no matter how urgent or reasonable our situation may be. Kaya minsan ingat-ingat tayo sa ating pagdadahilan. Dahil marahil mga kabrad natin, kasis natin sa church, kay pastor, maaring okay yan, but
Sa tingin mo kaya sa Panginoon, okay? He is not one to understand. Let the dead bury their own dead. Come follow me. Ganyan kabigat. Ganyan kabigat ang sumunod sa Panginoon. Do you find anything wrong with the reasoning of the disciple? Na sinabi niya, sige po, please, kung pwede una I let me bury my father. Do you find anything wrong with that? No. Ako, no. None at all. The response of Jesus was quite different. It only shows na napakataas yung standard ng Panginoong Hesus when it comes to following Him. Kaya bago tayo magdahilan, isipin muna natin yung standard ng Panginoon na maaring hindi niya tatanggapin ang iyong dahilan. Lalo na kung ikaw ay nakapag-commit. Paano kung nagkasakit ako? O paano kung ganito? Say all the reasons you want. But you have to be very careful because making some reasons just to escape your commitment, just to escape for a moment your commitment to follow Jesus will never be accepted by Jesus. Ganyan kataas yung standard ng Panginoon. So, would you like to follow Jesus? Anong sagot ninyo? Sige, type lamang. Amen? Yes? Kapag ganito pala ang standard na haharapin natin pagdating sa pagsunod sa Panginoon, sige nga. Oh. Amen po ba? Naku, hirap pala. Yes! Mahirap yan. I have endured those 30 years. I have trusted in the Lord. It was a roller coaster experience. Hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. But the end of the day, you will finally see kung gaano kabuti pa rin ng Panginoon. Kung gaano kabuti ang Panginoon by trusting Him. Despite yung standard na yan. So, anong conclusion natin, mga kapatid? Siyempre, ang conclusion niyan demands our highest standard. It is a never easy commitment. Hindi madali ang sumunod sa Kanya. Hindi talaga madali. Kaya china-challenge ko kayo, mga kapatid. Parang ang dali ang sagutin. Yung tanong, would you follow Jesus? But now you know. Alam nyo na. Ganito pala ang sumunod sa Panginoon. Would you still follow Jesus? Knowing how high His standards are.
Mataas talaga ang standard ng Panginoon. Do you have any question? Do you have any comment? Malinaw po ba sa atin, mga kapatid? Malinaw po ba sa atin? Will you be willing to trust in Jesus Christ? Would you be willing to trust Jesus? Will you be willing to trust God and entrust your life when you will say or when you said, I will follow you? Yan. Kung wala po tayong question or comment, dadako tayo sa ating panalangin. And what will be our prayer? Alam nyo yung dito yung ipag-pray natin, yung tiwala natin sa Panginoon. We should start trusting the Lord. Kailangan patuloy yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kumusta na, mga kapatid, ang inyong pagtitiwala? Kumusta na? How far do you trust Jesus? How far do you trust Jesus? Yan ang ipag-pray natin. Will you bow your heads with me? Manalangin tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, minsan kung iisipin namin parang napakadali ang magsabi nito, I will follow you. Really? Without even trying to understand the implication of this. And so dito po ay nakita namin mismo sa salita ni Jesus na gusto niyang iparating sa amin kung ano ang lalim dapat, kung ano dapat ang ibig sabihin nito whenever we say, I will follow you. Salamat po, Panginoon, na binuksan ninyo ang aming puso't isipan sa bagay na ito. Ngunit, Panginoon, may isang bagay po kami na gusto na maayos para kami ay tuluyan na makasunod sa inyo. At ang bagay na yan, Panginoon, ay aming pagtitiwala sa inyo. Nawa, Lord, we will be able to trust you 100% so that we can fully follow you 100%. Kung naging mahina man po kami, Panginoon, sa aming pagtitiwala, nawa, Panginoon, ay matulungan po ninyo kami na mapalakas ang tiwala na ito. Continue, Lord, to uplift us. Continue, Lord, to encourage us. Especially in a time when we feel like we want to give up. Gusto namin, Panginoon, na maramdaman, Panginoon, ang inyong encouragement, kapangyarihan sa aming buhay. At nawa, Panginoon, kami ay patuloy na ma-inspire na magtiwala sa inyo. And every time na kami ay bumabalik sa tamang pagtitiwala na ibibigay namin ang 100% pagtitiwala, nawawala yung aming takot, nawawala yung aming pagsusurrender, nawawala ang mga ito. Dahil nabuhay muli, binubuhay muli ng aming pagtitiwala sa inyo ang aming paglilingkod. Panginoon, maraming salamat sa pananaw na ito na ibinahagi ng aming Panginoong Hesus. Para lalo po naming maintindihan ang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya.
Sa susunod na linggo, Panginoon, sa susunod na Thursday, hihingi po muli kami, Panginoon, ng panibagong inspirasyon para sa aming kalaguan, para sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, at kinukumit na naming lahat ang bagay na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. At magandang gabi sa inyo po. Tingnan natin. Okay. Ayan. Paano ba? Ayan. Si Brother Rodel. Ayan. Sister Imelda. Sister Jinky. Nelly. Jinky. Dalawang Jinky natin. Brother Bob. Ate Ermeline. Aha. Brother Ryan. Sister Jing. Jing Koy. Pastor Jason. Pastor Jason. Brother Benedict. Sister Mayet, my friend. Sister Mayet. Ni Melds, ni Imelda. Yeah. Ni Sister Jel. Sister Jel. Ni Brother John. Si Brother John. Sister Jel ni Brother John. Oh, yeah. What? Yeah. Kumusta kayo dyan sa Dubai, Brother Bob? God bless. And Sister Tess, magandang gabi din. At thank you so much. Ayan, Sister Ermeline. Sino pa? Ate Gara. And then, ayan. Thank you so much sa inyo po na hindi nakapagbigay ng reaction or comment at you're still watching and you have watched this and will be watching later. Thank you for joining and for watching our Bible study lesson. So, see you again next Thursday. God bless and good night. Ito po yung ang ating signing off. Good night. See you again next time. Ayaw.